Kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Nako, malalim yan. Alam mo, ako kasi marami nagsasabi, marami nagsasabi na yung Makabayan Black daw yan, o di kaya etong si Ontiveros. Ako, sa analyzation ko, I don't think sila ang tinutukoy dyan. Bakit kanyo? Si BP Sara, hindi ho yan yung tipo ng taong magpapahaging pa. Diretsuhan na tao yan. Alam nyo kung bakit? Nung nakaaway niya si Ontiveros, talagang binabanggit niya. Yung nakaaway niya din to si Franz Castro na Makabayan Black, dinindiretso niya yung sagot. Pero dito, pinagpreparan niya, isinama niya sa speech niya. Mukhang meron siyang pinariringgan na kung sino man ang kumokontra sa confidential funds ay kalaban ng bayan. Napakasimple ho niyan. Kung sino man ang... Kasi tandaan ninyo, ganito ho yan. Kaya ako, hindi rin ako ganoon kumbinsido na masasabi kong totaling masama ang confidential funds. Masama ang confidential fund kung ang taong humahawak nito ay talaga nga namang merong issue ng korupsyon, may issue ng hindi mapapagkatiwalaan, di ba? Yun, maaaring masama. Pero hindi rin naman totally. Alam nyo kung bakit? Kasi minsan talaga, pag ikaw ay merong pinagagawa na hindi pwedeng naka-record. Kaya nga, even sa Amerika, tanggap yan. Ibang bansa, may mga black ops na tinatawag. Tanggap yan sa mga agent na hindi mo kailangan sabihin. Di ba? O, napanood nyo yung kung papaano hinuli yung si Bin Laden na sa Netflix, yung documentary. Yung grupo lang na pinadala. Wala. Off the record. Kaya nga sabi sa kanila, pag kayo na-trouble dyan, iwan kayo. Bahala na kayo sa buhay nyo. Ganun. Sabi ko nga, pambihirang mission to. Tapos, may dala-dala silang pera na ang laki. Talagang para suhulan yung mga taong nakapaligid doon. Which is, hindi rin dineclare pa yun at that time. Na-declare na lang yon nung na-discover na lang yon, tapos na yung administrasyon na nag-handle nung operasyon na yon. Kasi ganyan na napaka-importante. Diba? Napaka-importante ho niyan. Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa. Yung mga eskwelahan na sinakop ng mga rebelde, naalala nyo yun? Di ba lumapit pa sa amin yon? In-interview pa namin yon sa radyo. As in, kinwento pa nun sa amin kung ano talaga nangyayari. Eskwelahan ng sinasakop ng mga rebelde. Alam nyo kung bakit? Because hindi ho kayang magpaaral ng DepEd doon. Kaya yung mga lumad natin na kababayan doon, yung mga IP natin, no choice sila kung hindi mag-enroll doon. Kaya nga maraming sasabihin na iba, bakit noon wala namang confidential? Yun na nga bakit noon walang confidential fund? Kaya tuloy, ang daling ma-penetrate ng mga rebelde. Kasi alam nyo, ganito ho yan Bigyan ko kayo ng halimbawa Ito sa akin lang ho ito Ito maaaring mali, maaaring tama. Pero sa akin, effective. Bakit kanyo? Ito. Halimbawa sa aking grupo, hindi ako kini-question ng mga talent ko kung magkano ba ang TF. Kasi wala naman silang pakialam doon. Meron akong commitment sa kanila kung magkano ibibigay ko. Meron akong binibigay sa kanilang amount. At masaya naman sila. At lahat libre. They cannot question me on how much ako maningil. Okay? Pero, sa totoo lang, personally yung assistant ko na si Toto, yung assistant ko, alam nga yung TF. Minsan nga, nasasabi niya sa akin, Sir, paano ka kumikita?
Sabi ko, alam mo, minsan talaga papalugi ka. May mga show na papalugi ka, may mga show na doon ka na lang babawi. Ganon talaga ang negosyo. Kaya nga, hindi pa pwedeng questionin ako sa lahat ng budget na papasok sa akin. Sa akin, simple lang eh. Kung hindi ka na masaya, umalis ka na. Ganun lang, simple. Bakit? Sisiguro din ko masaya ka eh. Lahat ng perks, lahat ng gastos, sisiguraduhin kong masaya ka. Pero kung questionin mo ako sa budget na hahawakan ko, abay lumayas ka na lang. Ngayon sasabihin nung iba, iba naman kasi yan, Banat Bay, hindi yan pera ng taong bayan. Yan ay private entity o private company. Iba yan pera ng taong bayan. Iba ho yung pera ng taong bayan. Kaya nga, ganito ho yan. Napakasimpleng logic ho yan. Kaya napaka-importante ng kung sino ang iboboto natin. Kasi ipagkakatiwala natin doon ang pera ng taong bayan. Naintindihan natin? Tanungin ko kayo, mga kapatid, mga kaibigan, mga plastic na mga kongresista. Tinanggalan nyo ng budget si BP Sara Duterte because hindi niya maipaliwanag at hindi niya ipapaliwanag sa inyo kung saan niya ginamit? Tanungin ko kayo, mga kongresistang plastic dyan. Yung budget na natatanggap ninyo, yung proyekto ninyo, kayo ho ba ipinaliwanag nyo? Hindi pa confidential funds yan pero hindi nyo pinapaliwanag. Nagtitiwala na lang sa inyo ang mga constituent ninyo na gagamitin nyo sa tama yon. Pero hindi nyo may paliwanag yun. Di ba? Tanungin ko kayo, sino sa atin dito? Ha? Sino sa atin dito ang alam kung magkano ang ginagastos ng kongresista sa distrito ninyo? At kung magkano ang perang napupunta sa kanya? At magkano ang mga project allotted sa kanya at ginastos niya? Sige nga ho, I challenge you. Kasi, alam mo, dito ang medyo nagiinit ang puwet ko sa mga lintik na mga congressman na ito eh. Akala mo ang lilinis, pero hindi nyo nga maipaliwanag kung saan napupunta yung pera o yung proyekto na sinasabi ninyo, flood project na puro baha naman. Di ba? Tapos sasabihin ninyo, eto kasi ni mapaliwanag ni BP Sara Duterte. Sandali lang ho. Kasi simula pa lang. Papaliwanag niya na kaagad. Hintayin natin yung, kaya nga di ba ang sinasabi ko sa inyo, ulitin ko hindi ko pinagtatanggol si BP Sara dito. Wala akong kandidato sa 2028. Ulitin ko yan Bakit ko sinasabi? Kasi nga, since binoto natin hindi pagkatiwala natin yung pera, what ang magagawa? Binoto natin Ay, binoto natin Basta nanalo. O, yun. Di ba? O, antayin natin na magkaroon ng resulta after nilang, hinihingi nyo na yung resulta. Gusto ninyo agad-agad. Kaya nga napaka-plastic You know why? Itong mga congressman na ito, mga punyeta kayo, tanong kayo ng tanong ng budget kung saan napunta itong kay BP Sara, pero hindi nyo naman tinatanong yung sa presidente. Oh, bakit? Takot kayo. Diba? Bakit? Pinsan Insan ko yun Insan ko yun. Oh. Tandaan ninyo Ang DepEd, alam naman ng lahat yan Yan ang pinagkukuhanan at pinagsisimulan ng recruitment ng rebelding NPA. Wala nang iba. Ubus na sila yung mga matatanda. Graduate na. Yung isa nagma-McDonald's na lang. Yung isa, yung anak niya nag-aaral sa UK, di ba? Oh. Bakit hindi nyo yan? Ang talagang tinatarget ninyo, mga estudyante. Tandaan niyo to, simula lang high school to Kasi sinasabi nyo iba, hindi dapat ang CHED din. Kasi ang CHED sa college. Hindi ho. Tandaan yung unang ginagawang mga eskwelahan, yung sa Talaingod ba yun? Tama ba yung pagka-pronounce ko? Talaingod? Oh. Doon. Mga bata doon.
Di ba? Kaya nga tingnan ninyo. Eto halimbawa lang Hindi ko sinasabing rebelde yung sa Socorro. Di ba? Bakit ganoon? Nakalusot yung ganong klasing pati pag-aaral ng mga bata nakalusot na ano sila doon. O, di ba ho? Kasi nga, kaya napaka-importante ng confidential funds. Ngayon, hindi ko naman sinasabing, Banat ba, pinagtatanggol mo naman si VP Sara? Hindi. Akin, binoto yan May mandato yan bilang Vice President. Pagkatiwala muna natin. But after 6 years, dun tayo maniningil. Tama, mali. Kailangan, in 6 years, talagang bumaba o kung hindi man masiro, bumaba ang mga rebelde at matalo na ho sila sa mga eskwelahan. Bakit nga? Di ba sinasabi nga nila, nagagamitin nila yan para sa kanilang hindi naman nila diniretso pero sinasabi nila pang spy, pang ganito, at saka pagtatayo ng mga education sa ganyan-ganyan. Sa akin, wait. Let's give her a chance. 6 years. Then after that, kung wala siya nagawa, doon natin siya singilin. Diba? Kasi ito Diba, pinaliwanag ko nga sa inyo yung confidential files niya sa Davao. Importante yun. Kasi iyan ang pinakatawiran ng mga rebelding na nasa Mindanao. Davao ho ang kanilang talagang dinadaanan, kinukuhanan ng mga supplies. Kaya meron silang confidential funds. At ano resulta? Sa Mindanao, eto walang biro ito Hindi ko naman sinisiraan yung ibang mga lugar sa Mindanao. Maraming magagandang lugar sa Mindanao, in fairness. Pero, isa sa mga masasabi kong napakamapayapa at takot ang mga rebelding maghasik ng lagim sa Davao. Although, hindi naman perpekto. Nagagawa pa rin po nila yon. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, hindi naman perpekto. Walang perpektong gobyerno. Pero, ang importante, nagagawa ho nila yon. Kaya nga mapayapa ang Davao. Compared sa ibang mga cities ng Mindanao.